Project natin ngayon guys, pulser problem. Ito guys, ito yung pulser na pinaghambingan ko na Barako. Yan, ang ganda ng clearance niya guys. Yung gap clearance niya dyan sa kanyang pagkakontak ng magnet. Samantalang itong ginagawa ko guys, ito ang ginagawa ko, Suzuki GS125. Ayan, yung kanyang pulser guys, yung ang layo doon sa pagkaumbok ng sa bakal guys. Kaya ang pangit ng sunog ng kanyang kuryente guys. Tanggalin muna natin guys, at nang may gagawin tayo dyan, tanggalin muna natin yung kanyang mga tornilyo gamit ang ating impact drive. Ayan, alam nyo guys, kahit anong karburador isalang ko sa motor na yon, tapos kahit i-jittings ko siya ng marami, kahit pinakamatipid na karburador ang isasalang ko, pagka tanggal ko sa spark plug guys, yung reading ko doon talagang napaka-rich, napaka-itim lahat, talagang hindi maganda sunog. Minsan pa guys, palyado, hindi maganda yung kanyang andar guys, hindi magandang magbigay yung kanyang fuel mixture. Akala ko doon sa talagang sa karburador. Yung pala guys, dito ang yung higop kasi niya, ang layo kasi ng clearance niya, yung higop niya sa flywheel sa ating magneto hilaw. Kulang talaga yung bato niya doon papuntang spark plug guys. Kaya yun, tanggalin muna natin yan, guma, at nang mahasaan natin yan guys. Ayan, tanggalin natin. Tapos yung kanyang holder na guys, yun muna natin yung ating rotary. Yung kanyang holder guys, hahasain natin guys. Yan, palakihin natin yung kanyang butas, at gayon man ay ma-adjust natin siya guys, mailayo natin, mailapit, makuha natin yung tamang adjust. Yan, ganyan lang guys. Ayan, okay na. Malaki na kanyang butas guys. Ayan, ganun din sa likod. Ayusin lang natin guys, tanggalin lang natin yung kanyang pagka-gaspan. Ayan, tapos ibabalik na natin, kabit na natin yung tornilyo nang makita na natin kung ma-adjust na nga natin guys. Higpitan na lang natin yung mga tornilyo na yan. Ayan, ganun din sa kabila, sa holder ng ating pulser. Yan, pagka nahigpitan na yun guys, kunting higpit lang para mausad-usad natin. Yan, ilagay na natin yung ang kanyang flywheel. Ayan, yan guys, tingnan mo, may usod-usod natin. Huwag naman masyadong malapit, baka pag tabingi yung ikot ng flywheel ay mapunggal yan o kaya iingay. Ayan, ganyan lang guys. Tapos higpitan natin kaunti, tapos ilagay lang natin yung tamang clears ay ang gusto nating dikit. Ayan yan yun, napaka perfect na dikit niyan guys. Yun, ikot-ikutin natin, wala namang sayad. Okay, good na yan. Ihambing uli natin. Di parehas na. Maganda kanya kinalabasan.